convenience store naman. Yama, kompleto na rin. Yamang! Nice one! Gagawin natin, titingnan natin yung pagka-convenient, yung mga diversity ng pagkain. Tsaka, uy, huwag kayong mabibigla kung yung guard may guard pa. Gets. Ano yung mga favorite nyo talagang mainstream na convenience store? Sa akin, mini stop. Family Mart. Wala, 7-Eleven na yung nakalakihan ko eh. Family Mart din. Ako Lawson eh. Talaga! Hindi, may relationship tayo sa Lawson. Ayun, kaya pala. Tama. So let's see until the end if may Filipino-owned convenience store ba na makakapag-replace sa mga favorite namin. At ito, naka-order na tayo sa loob, no? Kainin muna natin. Eto, bumili ako ng Vitamilk tsaka cheese bite. Cheese bite. Sige na, Kit, ikaw. Siyempre, yung Ang dami masyado, nabili mo. Turon. Tsaka bumili ako ng dalawang magkaibang inumin. Isang distilled, isang purified. Magkaiba kasi yan. Ako, siopaw, chicken asado. Bago yan ah. Oo, kasi yung binili mo, product nila. Product, ito rin, product. Ano yan? Ano to? Ligoreng to. Product nila to, product pa nila. Product nila to, bonus. Dito sponsored ng kahit alin dito. Tikman natin. Itong turon ng Alphamart, tama ba? Turon din ng SM. Yes. Tapos, ang nag-promote nito, alam niyo kung sino? Si Mikey yung nag-promote nito. Mikey Bustos. Ang galing pala ng convenience store. Sobrang tagal na palala. Hindi, sobrang tagal na pala. Ang iniisip ko, nasa World War II na naman, ganun. 1920. At hindi pala sa Japan. Saan? Sa Texas, Dallas. At ang may gawa, si Miko Bodo. Ganun na siya katanda. Yun yung naging 7-Eleven, di ba? Hindi ka kasi nakikinig. Nakwento niya na yan. Nakwento niya na ba yun? Kailan? Nung nagpunta tayo sa 7-Eleven, tapos nasa Japan ako. Buti, panoorin niyo ulit doon. Huwag niyo naintindihan yung sinabi ko. Tapos, ito, kailan to? 1989 sa Indonesia. Dito, 2014. Ang pangalan niyan, Alpha Toko Gudang Rabat. Supermarket kasi yun that time. Then, noong 1999, naging Alpha Mini Mart yung pangalan. Hanggang sa eventually, naging Alpha Mart. Ngayon, akala namin kasi, Filipino-owned. Pag sinerch mo kasi to, sasabihin talaga, dito, yung pala dahil kasi nga, binili ng SM. Joko Susanto. Parang meron siyang maliit na sari-sari store. Tapos napansin niya, mas mabenta yung sigarilyo. So ngayon, mas nag-focus siya sa sigarilyo. Pero may bisyo siya. Hindi ko na alam. Baka alam mo eh. Baka alam mo. Tapos lumaki na. Sino? Yung business niyang Akala ko siya eh. Pinahihirapan mo eh. Tapos nung naisip nila gawing supermarket naman, ganun din yung hatian. Tapos nung di hatian na. Binenta na ngayon nung tycoon yung 70% sa group. Hoy, ba't umalis kayo? Ayun, ito, kaya naman nag-boom. Ang naisip nila, imbis na supermarket na malalaki, what if gawin nating maliit? Sila, pre, parang nag-shopping. May mga frozen din, may mga drinks. Tapos, ang technique nila, kaysa tumabi sila sa 7-Eleven, sila nasa mga ganitong alanganin. Subdivision, probinsya. So, yung Alpha Mart, pagkadating sa convenience, out of 10. 8. Marami silang meat kesa pumunta ng grocery store talaga. Sa akin, ganun din, 8 to 9. Parang mas madalas akong nakakabili sa kanila ng mga need ko. 8-9 ka, no? 9-8 ako. Bakit? Wala lang. Gusto lang. Nagtitripan mo si Hindi Git ko eh. pinagtitripan. Ay, damo tumidig si Gito. Ay, hari ka. Hari ka. 8-9 siya, 9-8 ako. Bawal ba yun? Bakit nga? Unang-una, mas mura doon. Ewan ko, sa mga nabibili ko kasi sa iba, mas mura siya ng 2-3 ka. Oo, nabanggit mo nga yun. Ako, 9-8 din. 9-8. Ako, ito mo? Kasi para nga rin grocery. Food. Pwede mga 7. Ako nga, 6 lang eh. Ayun, sa food, dahil wala akong mapili, 1, 7, gano'n. Ano ko? Siguro 6. Kasi nga, walang masyadong choices na Alpha Mart food. Okay, baka yung sa napuntahan lang namin. Sana hindi lahat. One-stop shop. Ako, 10. Ako din, 10. 10 ako. One-stop shop, pwede mo mag-rehistro doon? Hindi. Hindi, pero 10 ako doon. Uncle John's naman. So, yung Uncle John's, mini-stop talaga yan. At ang nag-start niyan, si Robinson. Wait lang, mali ka. Mini-stop kasi is Japan. Hanggang ngayon may mini-stop. And then binili ni Gokong Wei, pinalitan niya ng 2000. pangalan. No, mali kayo. Ito nangyari. Mini-stop. Ang nag-start siya, nag-originate siya, Japan. Kinilagay siya sa Pinas. Ano nangyari? Etong si Mini-Stop Japan, pinastop niya lahat ng branches. So, pak! Original na sa Japan to, bawal na sa iba. Ngayon, ang galing nung ginawa ni Gokong Wei ngayon, ginawa niyang opportunity. Ang kaso, etong si Mini-Stop, may product na dito lang sa Pinas meron. Uncle John. Yan ang chicken nila. Yes. So si Uncle Jan, totoong tao daw yan. At ang yan ay si Gokong Wei. John Gokong Wei Jr. Talagang mas productive tayo ha. Kung tayo lang ha.
So nakita nyo, ang daming menu. Para ka nang kumain talaga ng lunch. So, may toppers, may mga bundle, may mga chicken, may mga tuna, kariman. O, order kayo ngayon. Banana po, 1. Ako, chocolate kariman. TJ hotdog balls. One piece chicken lang. Meron sila kit mga dinuguan ng mga Ricos lechon. Ano sila? Collab with Ricos ha? Try natin yun. Ako makikita nyo, talagang pang food trip din ng Uncle John's. Ito, kuha tayo na chill. Ito, go-to namin to nung college. May technique dito, kunyari, yan, kalahati. Kuha ka chocolate, lagay. Hindi lang, search ako ng mga convenience store. Meron pala silang planogram na tinatawag. Kumbaga, yung pagkaka-arrange na yan, May plano yan. Oo. So kaya nandun yung cup noodle sa taas. Kasi premium. Okay, Ano bang order mo? In-order ko is yung TJ hotdog. Yes! Tikman mo. Sarap. Tikman mo nga yung Ricos chicken. Eto, Ricos Lechon Paksiw. Amoy pa lang, oh. Masarap. Kumain. Usual na lechon paksiw. Pero maliliit yung ano niya. Lechon ba? Ba't may tuka? Ikaw, kariman. Sarap. Yung ano nila paksiw, parang pantay yung hati ng laman at ng balat. Saka ng tuka. Hoy! Kumain na! Kamusta? Ito nga, Pi. Masasabi mo ba na yung chicken ng Uncle John's tatapat sa Jollibee? Pwede. Naalala ko dati, sarap na sarap ako sa chicken nila kasi yung spicy nila, binubudbud pa. Mala Jollibee. Ngayon kasi sinama na nila sa flavor eh. Bakit yung tatapat sa Jollibee? Hindi sila halos nagkakalayo ng lasa eh. Mas juicy lang yung Jollibee. Ano, convenience store food eh. Para sa akin, hindi ka talaga kakain dito para mag-expect na, mabubusog akong malala. Yes. Pero, pwede kang May bumili. tatawid. Tsaka pwede ka pang bumili ng marami. Sa convenience. Convenience, 9. Kompleto, nakabili pa ng mask to. Tapos meron ding Paymaya, may Gcash, may ice cream, may siopaw. Sa akin, sa totoong buhay, 10 sa akin to. Teka lang, may ibang buhay ka pa. Hindi kasi yung yung sa Alphamart, kaya mataas yun dahil sa mga frozen. Kaya hindi man ako nagluluto. So, hindi ko talaga need yung mga frozen goods. Dito, yung food ng madaling araw. So, kunwari, galing kang work, puyat ka, lutong ka. Oh. Good, good. Sino kausap namin kanina? Ako din. Wala tuloy ako. Oh, so convenience, ikaw. Okay. Out of 10. 8. Kaya 8 kasi hindi tayo nakakain sa taas eh. 7. Kasi may mga product akong wala dyan eh. Yung pagkain, ako pagkain, 10. 10 yun, pre. One-stop shop, 7. Same. Ay, nako. Wala akong makita. Wala. Nagkakaisa-isang Filipino-owned. Wala, pre. Pinahanap ko siya. Wala nga, pre. Hindi, pre, pero may nakita ko online. May mga nagpo-post. Teka lang, pansinin mo muna to. Si Wired Headset. Alam mo, pre, sa sobrang sanay ko. Wala na. Ano yung sinasabi Ayun mo? nga, sabi ko. May nagpo-post sa TikTok. Parang December pa lang. Binidyoan niya yung all day. Sabi, hindi na daw nag-restock. Ano ba to magsasara na? Ganun. Meron ako naman, October last year pa. Nagsara na din. Tapos, meron akong inano ng rider. Kinausap ko. Ay, suyo lang ako. Pinicture niya eh, yung picture. May kadena sa loob. Ano siya, sarado na o... Sabi nung guard na nakausap niya, sarado. Ano ba nangyari, Kit? Ba't mo sinara? Hindi ako. Kasi nung nag-search ako sa Reddit kasi may mga nabasa din ako. Tata kami na rin namin kayo habang nagkikwentuhan kami kung ba't nagsara. Pero huwag niyo muna kainin na. Sorry, hindi ko nakita. Kainin mo na. Ayun, parang ang sabi nila daw, kasi daw tumakbo si, di ba, Camille. Tapos yung fund daw na ginamit, No. doon napunta. Wala eh. Walang declaration na bankrupt eh. Puro lang, speculation. Pero kasi daw, kahit matagal na, hindi na talaga siya tinatao. May nagsabi na accountant siya ng department daw. 98% will close. I used to work for them in the accounting department and they've been losing money for years. Ako, medyo internal na to ha. So yun, hindi namin napuntahan. Parang na-enjoy lang natin yung Uncle John's. Kung gusto natin ng parang local talaga, yung all day, dati siyang fine. Tapos nung nagkapangalan, ginawa nilang all day. Tingnan niyo muna yung mga pinag-order namin. Nandito kami sa Kape na Food. Ang ano pala niyan, pre, in totality, may cash reserves kung tawagin yung mga negosyo. Nakita ko lang yung article. May cash reserve daw ang all day na 1.5 billion. Tapos naging 152 million na lang. So, ibig sabihin, yung cash reserve sa all day lang mismo yan. Sabi. So may mga all day supermarkets pa rin. Dami pang property ni Villar. Feeling ko malakas sila sa real estate talaga. Di ba nung tumakbo si Villar, yung sinasabi niyang natulog sa bench, nag-swimming sa dagat ng basura, ganyan. So, na-curious ako, totoo bang galing siya doon?
Nung pagkaka-search ko is totoo naman na mahirap sila dati. Tas ang mayaman talaga yung family ni Cynthia. So parang si Cynthia talaga ang may reason bakit sila... Parang kasi nasa business na din. Ano na yung business niya? Gravel and sand. So, nag-ano siya sa mga developer. Tapos nung napansin niya, magtayo na rin kaya ako ng house and lot. Papatayo siya, tapos ibebenta niya yung bahay. Doon na siya nag-start. So anyways, mayaman naman sila. So kung lugi na yung all day, wala tayong choice, no? Hindi kami makakapag-decide kung ano yung papalit namin sa mainstream. Kasi yung pangit ng ano natin. Yun na nga yung pang Pinoy eh. Kung may masasuggest pa kayo, suggest nyo na lang na wag nang bumalik si Appy. Suggest kayo ng mga convenience store. Anong masasabi nyo sa dalawa? Ako namimiss ko si Appy. Wala nagtatanong sa'yo kung di kayo okay, gano'n. Sa camp, nagpipicture kami, tapos may sumigaw, let's go, Appy!